Praise the Lord, everybody. Masaya po ba tayo sa gabing ito, mga kapatid? Para kasing ang lungkot ng mga mukha natin eh. Naalala ko tuloy yung sa Bible, di ba? Kung sila nga inuutusan na pagka humarap sa harapan ng hari, dapat masaya, mga kapatid. Yung ating hinaharap po sa gabing ito ay yung dakilang hari na ating sinasamba. Amen. Kaya patuloy ho tayong maggalak sa Panginoon. At muli, maraming salamat sa pagkakataon. Bagamat, sabi ko nga kay brother nung nakaraan, hindi ko man narinig yung sinabi ni Pastor. Dahil nasa labas na po ako. Pero anyway, salamat sa Panginoon mga kapatid. At tayo po patuloy na nakakadako sa kanyang bahay-sambahan. At higit po sa lahat ay iniingatan ng Panginoon mga kapatid. And if you have your Bible with you, open your book in the book of Jude, verse 17 to actually parang may kunting kadugtong, parang ano lang ito mga kapatid, parang extension lang ito, kunting continuation doon sa na-share ko nung nakaraan. Pero hindi naman, parang may ano lang kasi, may kunting parte doon. No? So, basahin po natin. Ang sabi po dito, verse 17 po. But beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lust. This be they who separate themselves sensual, having not the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Keep yourselves in the love of God, looking for mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Bago tayo magpatuloy ay manalangin tayo sa Panginoon muna. Humingi tayo po ng pamatnubay sa gabing ito. Dakila naming Diyos, muli o God, kasihan mo nawa, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita na siya naming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, na ito nawa ay maging pagpapala, Panginoong Diyos, sa bawat nagapakinig, Panginoon. Pangunahan mo po ako at ganun din, Panginoong Diyos, na ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin sa mga panggitan po ng iyong mga katwiran at katotohanan, dakilang Diyos. At nawa po ay kalugdan mo ang gawain ito, Panginoon, at ang lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyo, dakilang Ama. Lahat ng ito ay aking sinasamot, dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Okay. Minsan naisip-isip ko mga kapatid, dahil yung panahon natin, napakainit, no? Sana kung yung init na yun, pwede lang i-translate sa init ng paglilingkod. Siguro napakaganda. Dahil isipin mo, yung init ngayon, grabe, kahit nasa labas ka na ng bahay, parang hindi mo pa matiis. Nasa loob ka ng bahay, naka-electric fan ka na, mainit pa din. Maliban na lang siguro kung naka-aircon ka talaga na kumakain ka ng kuryente ng maghapon, pero talagang iba yung panahon natin mga kapatid. Pero dahil nga, we are living in an age mga kapatid na kung saan, nakalagay na sa Bible kung ano yung magiging uri ng espiritualidad. Pero ito pong binasa nating verse, ito po mga kapatid, no? Kung babalikan po natin yung itong book of Jude mga kapatid, in verse 1, mga kapatid, ito po, si Jude, hindi naman po ito kasama sa 12 apostle ng Panginoon, mga kapatid. But then, siya po marahil ay nidyukan ng Panginoon upang maisulat ito. No? Kaya nga dito sabi niya, no, basahin ko muna in verse 1, sabi niya, Jude, the servant of Jesus Christ, brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Be multiplied, sabi niya. Pero ito, in verse 3 mga kapatid, sinabi niya dito,
Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Hindi naman po ibig sabihin na kaya ito sinasabi ni Jude, mga kapatid, ay ang mga kapatid na, ang mga Kristiyano na sa panahon noon ay gusto niyang magiging contentious. Ano po? Ang gusto nilang sabihin, mga kapatid, na yung mananampalataya makapaglaban, ibig sabihin, kasi itong panahon nila, mga kapatid, this book was written, mga kapatid, around 66 up to 80 AD. In the book of Jude. Ngayon, dito po ay nagsisimula na po yung sinasabi na apostasy, mga kapatid. At ang definition po, yung definition po ng apostasy, mga kapatid, no? Ay basahin ko lang. Ganito yung definition niya. An act of refusing to continue to follow, obey, or recognize. And then, yung isa pa po ay ganito. Abandonment of a previous loyalty. So, ganun na po yung setup, yun yung ibig sabihin ng apostasy. Ano po? Ibig sabihin, sa panahon na sinasabi ito, mga kapatid ni Jude sa mga Kristiyano, ay nakikita na po nila, mga kapatid, yung sitwasyon. Nagsisimula na po yung mga kapatiran, marahil ay nanlalamig. Ano po? Kaya nga, hindi katakataka, mga kapatid, na yung Book of Galatians, yung sinabi na Apostol Pablo doon na sa mga kapatid na bakit sino ang, di ba, sabi niya doon, sino ang kumulam sa inyo? Ba, kumbaga sa simpleng salita, no? Basahin natin, sandali lang. Kasi ito, mga kapatid, isipin nyo, yung Book of Galatians was written, mga kapatid, around ang tawag dito, 59 AD, mga kapatid, hanggang ang approximation yun ay 59 AD up to 68. Hindi ako magkamali, ano po? Pero isipin nyo, doon pa lang sinabi na ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, dito sa Galatians 1, sinabi niya, verse 6, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibanghilyo buhat ng tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, imagine, nauna lang ng kunti si Apostol Pablo, sinabi niya ito. Then how much more nung mga kapatid, nung nakikita, doon sa panahon na nakikita na po ni Jude, yung sitwasyon ng church. At kung mapapansin niyo po, mga kapatid, no, balikan natin yung sa aklat ng Jude, yung sinabi niya dito. Yung ating teksto, mga kapatid. Kasi, ito, kumbaga, mga kapatid, sa madaling salita is, warning ito. Actually, sabi niya dito, no, yung verse, mga kapatid, no, verse 18, sabi niya dito, how that they told you there should be mockers in the last time. Hindi naman last time yung panahon nila, mga kapatid, di ba? Ay, pag sinabing mockers, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi naman literally, pero nakikita mo yan in mga simpleng pamamaraan ng tao, mga kapatid, kung paano ang tao po ay mostly, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ano po? Imagine yung sinasabi ng Bible na yung mga tao, yung masama ay sa kanila parang matuwid na at yung matuwid ay nagiging masama. Tingnan niyo yung sistema ng gobyerno natin ngayon. Ba? Kumbaga, ibang klase yung panahon natin ngayon, mga kapatid. How much more sa anyo ng relihiyon, mga kapatid? Na ang mga tao ngayon, most of the time, pumupunta ng church, mga kapatid, bagamat hindi ko naman sinasabing ganun tayo. Wag naman. Ano po? Kundi, lahat ng warning ng Bible, mga kapatid, ay mapagtantunawa natin na ito po ay ibinigay para tayo'y lubos at ganap na mapaalalahanan upang magiging masabing aware tayo, mga kapatid, sa nangyayari sa ating panahon.
Dahil sabi niya dito in verse 19, no, sabi niya, no, ay basahin ko muna yung sa Tagalog, yung verse 17. Umpisa natin. No. Sabi ni Jude dito, ngunit kayo mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito po'y binanggit na ng Panginoong Jesucristo during the time of his apostles. Ano po? Para saan? Para pagdating ng panahon, mga kapatid, habang naglalakbay ang Kristyanismo, ay sabihin din ito, ibilin din ng mga apostol ng Panginoon sa mga lingkod na sumusunod sa kanila. Sabi niya, let's continue. Kung paanong sinasabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang mga nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Hindi naman ibig sabihin pag walang taglay na espiritu, kung ililiteral mo yan, ipatay. Ano po? Ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabing walang taglay na espiritu, ibig sabihin, they don't have the Spirit of the Lord. Kaya nila ginagawa yon. Then, sabi dito, ngunit kayo mga minamahal, ito yung bilin, mga kapatid, ni Jude. Papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Mga kapatid, yan yung bilin para sa atin na nabubuhay sa panahong ito, mga kapatid. Na manalangin sa Espiritu. Ngayon, kung bakit ko po sinasabi kanina, mga kapatid, na parang continuation ito, dahil, alam nyo po, wala naman tayong nawi-witness, mga kapatid, unlike the Jewish people, ano po, nung sila'y bago inilabas ng Diyos sa Egypt, di ba? Kasi ang sabi po ng Deuteronomy chapter 34, ganito. Basahin muna natin. Deuteronomy 34, verse 11 to 12. Hindi ako magkamali. Ito, sabi mo dito, mga kapatid. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon na gawin sa lupain ng Ehipto kay Paraon, ibig sabihin yung mga ipinarform ni Moses, mga kapatid, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod at sa kaniyang buong lupain, at sa buong makapangyarihang kamay at sa mga buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moses sa paningin ng buong Israel. Meaning, yung mga bagay na ito, mga kapatid, yung mga bagay na kamangha-mangha na nasaksihan ng mga Hudyo na ginawa ng Diyos sa harap nila. Pero bakit sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, nakakalimutan nila yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos? Tayo, ang pinagkaiba lang sa atin, mga kapatid, sinabi ng Panginoon na mapalad ang mga nananampalataya na hindi nakakita. Kasi literally, hindi naman natin nakita ang Panginoon ng mukhaan, mga kapatid. And the only way na tayo po'y tinubuan ng pananampalataya ay sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Panginoong Diyos. Pero ang mga Hudyo, mga kapatid, sila po ay nasaksihan nila kung gaano ang Diyos kumilos sa harap nila, mga kapatid. At imagine, sa lahat ng mga bagay na yun, wala pa rin silang ganap na pagkatiwala sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, may isang sitwasyon dito, mga kapatid, no? Sa aklat ng Deuteronomy, basahin natin. Ito ay sinasabi ko lang, no, dahil tayo po na binuksan ng Panginoon, hindi naman, narinig nyo naman, hindi naman tayo laging nagsasabi na tayo yung totoong gawain, kundi alam ko na ang bawat isa sa inyo ay kinakausap kayo ng Diyos kung ano yung mga bagay na inyong natutunan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At dito, mga kapatid, in Numbers chapter 14, ganito.
Aklat ng mga bilang. Kasi dito yung time na nagalit ang Diyos sa kanila. Numbers 14, verse 27, ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanila, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nangag-upasala, sa Ingles kasi mga kapatid, murmurings, ano po? Basahin na lang ako man minsan na ano ako sa Tagalog na sinasabi dahil alam mo hindi man talaga ako Tagalog nagtataga-Tagalog lang. Dito, sabi dito, no? Verse 27, how long shall I bear with this evil congregation? Sino yung tinutukoy dito ng Diyos mga kapatid? Yung mga Hudiyo na inilabas sa Ehipto. Which murmur against me. I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Yun ang sabi ng Diyos. Isip, hindi naman, wala naman talaga ang taong may lihim sa Diyos mga kapatid. At ito yung sabi niya sa verse 28. Sabihin mo sa kanila, pinasasabi niya kay Moses, buhaya ka, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ano ba yung sinabi nila sa kanilang pagmumurmur sa Panginoong Diyos, mga kapatid? Ano yung sinabi nila? Ito, sa chapter 14, verse 2. Umpisahan natin. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? O, diba? Yun yung sabi nila. Inupasala ng lahat ng mga, sabi sa Tagalog, inupasala ng lahat ng mga anak na Israel, si Moses at si Aaron, na sinasabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y mga matay na sana tayo sa ilang na ito. Imagine, mga kapatid, pagdating nila doon sa pinagdalhan ng Panginoon, hindi naman yun ang ipinangako ng Diyos sa kanila, yun ang naisip nila. Diba? Yang sabi ng Diyos dito sa kanila, tingnan nyo ha. Kasi yun yung nakarating sa pandinig ng Panginoon. Sabi niya sa verse 28, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Imagine yan mga kapatid. So, kumbaga sila yung humanap ng kanilang kapupuntahan mga kapatid. Yun ang parang hinihingi nila sa Panginoon eh. Kaya nga ang sabi niya ng Diyos dito sa verse 29, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At ang yaong lahat ng mga nangabibilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, mga nagmumurmur, mga kapatid, no? Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking, pinagtaasan mga kapatid, ibig sabihin, sa English, ang sabi dito ng Panginoon, yung pinagtaasan, kumbaga nag-oath ang Panginoon kasi na ibibigay sa kanila. Ang pinangakuan doon mga kapatid ng Diyos, lahat ng lumabas, yun ang sabi ng Panginoon. Pero dahil po sa murmurings, mga kapatid, kumbaga sa termino nating mga tao, parang nag-iba yung sitwasyon. Dahil sa kanilang pagiging reklamador, sabihin na natin ganon, ano po? Kaya nga, sabi ng Diyos dito sa verse 30, no? Doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. But your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised.
O isipin nyo yun mga kapatid. So, imagine yung lahat ng mga lumabas, ang nangyari mga kapatid, yung mga matatanda, 20 pataas, hindi yun nakapasok mga kapatid sa Promised Land. At 20 pababa mga kapatid, ibig sabihin, maliban kina Caleb at saka kay Joshua, sila yung talagang pero isipin nyo, hindi naman magiging ganon yun mga kapatid kung sila po ay nagiging, kumbaga, nananampalataya sa pangako ng Diyos sa kanila. Ganon din sa mga Kristiyano ngayon. Ito, tingnan nyo. Kung napapansin nyo po sa mga hintil, dapat tayo mga kapatid, dahil nababasa na natin yung nakalagay sa Bible, kung gaano ang Diyos nagalit sa mga Hudiyo, literal po yun na isipin natin na sila na yung pinaka-literal na example sa atin para mag-iba ang ating pag-iisip na katulad ng nais ng Panginoon ang magiging hakbang natin. Why? Because we are living in an age, mga kapatid, na sinasabi natin, gusto nating makasama sa pagdating ng Panginoon. Di ba? Yun ang talagang, kaya naman tayo nagsisikap. It is because yun yung talagang pinapangarap siguro kung sabihin natin, wala na sigurong pinakamataas at pinakamasarap na pangarap, mga kapatid, ang makasama ka sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Diba? Sa lahat ng pangarap ng tao. Kaya nga ang sabi ni Kristo, anhin mo kung makamtan mo yung buong sanlibutan at mapapahamak ang iyong kaluluwa. Pero hindi ho napapagtanto ng karamihang mga Kristiyano yan. That's why, minsan napagkwentuhan namin ni Brother Johnny, sabi ko, ewan ko bakit yung sitwasyon parang ang nangyayari sa church, karamihan, parang ang hindi pa tayo nakapag-move on mula sa Catholic Church. Bakit? Pupunta ka lang ba pag araw ng linggo ng simbahan ng Panginoon? Diba that is the regular basis ng, when I was Catholic, ganun mga kapatid ang ginagawa kahit yung mga parents. Yun lang, usually, swerte kung mayroong once a week. Pero ang nakakalungkot sa panahon natin, imagine, mga kapatid, sa paglalakbay natin, hindi ko naman sinasabing, kasi lahat naman may mga rason mga kapatid, pero yung bagay na kung saan pinagsisikapan mo, I believe that you have to strive, mga kapatid, dahil alam mong napakahalaga nito sa buhay mo bilang manampalataya. Diba? Kaya nga, imagine kung sa panahon pa lang ni na Jude, mga kapatid, mayroon na ganong sitwasyon sa loob ng simbahan mismo ng Panginoon. Gaano pa sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na kung saan ang tao ngayon masyadong busy sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Kumbaga, ang sitwasyon ang church, nandyan lang naman yan. Parang ganun Though, ang pinaka-purpose ng Ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid, hindi, kung saan sinasabi nga natin na ang tularan natin, yung mga nauna sa atin sa pananampalataya. Bakit? Kasi meron na tayong example na nababasa natin yung kanilang mga ginagawa. Kaya nga dito, sabi dito ng Panginoon sa kanila, basahin natin yung verse 32 ng Numbers 14. But as for you and your carcasses, they shall fall in this wilderness. Yun ang sabi ng Panginoon. Madali bang isipin yon? Imagine yung kanilang iniisip na mamamatay na lang sana tayo dito sa ilang na ito. Yung sinabi ng Diyos din sa kanila. Kung titingnan mo ito, mga kapatid, para kang naglalakbay na alam mo, hindi ka naman talaga makakarating sa paroroonan mo. Dahil sa kagagawan mo din. Diba? Kasi yun yung nireklamo nila sa Panginoon. 33. And your children shall wander in the wilderness 40 years. And bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. Sabi sa Tagalog, hanggang sa inyong bangkay ay matunaw sa ilang. Imagine nyo yun, mga kapatid. Diba? Ngunit ito yung bigyan nyo ng mas mariing pansin, sabi ng Panginoon sa verse 34. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day
For a year shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. Di ba Panginoon, pangako mo sa amin? Pero bakit sinabi niya dyan, breach of promise? Sinong may kagagawan, bakit nagalit ang Diyos na ganyan? Sabi, pwede palang magbago ng Panginoon, ng isip ng Panginoon. Tama. Pero hindi naman dahil nagbago ang Panginoon, kagagawan mo din. Mga kapatid, that's why ang sabi ni Apostol Pablo, ingatan ninyo ang pananampalataya na nasa inyo. Panghawakan ninyong matibay. Diba? Ngayon, ito mga kapatid, bagama ang Diyos, nangako siya, totoo naman yun na talagang tutuparin niya yung pangako niya. Pero doon sa mga tao na, ibig sabihin mga kapatid, katulad ng mga tao na ito, na mga matatanda, na imbis na sila yung nagiging example doon sa mga bata, sila pa yung mga na reklamador, di ba? Kung basahin niyo po yung buong chapter ng chapter 14, makikita niyo yung tindi ng ginawa ng mga Hudyo. Imagine, bago pa man lang sila inilabas ng Egypt, mga kapatid, ang dami ng ginawa ng Diyos. At saka, ito tingnan nyo. Sa paglalakbay nila, imagine sa wilderness, ilang araw sila nag-search yung lupa, 40 days. Diba? 40 days nilang tiniktikan yung lupa na kanilang papasukan sana, mga kapatid. Isa galit ng Diyos, yung 40 days na yun. Ginawa ng Panginoon kada isang araw, ginawang magiging 1 taon sa kanilang paglalakbay. Masakit yun, di ba, mga kapatid? Imagine, papahakbang ka na lang, papasok ka na lang, and yet, because dahil lang doon sa mga balita, mga kapatid, na masasabi nating, kumbaga, yung balita kasi nung 10, mabuti na lang, mga kapatid, 10, 12 yung tik-tik, yung 10 yung nagbalita ng negative, kung, ito sa akin lang naman, kung yung 12 nagiging negative yung balita, hindi kaya yun magiging Pentecostes. Ibig sabihin, gagawin ng Diyos na magiging 50 years silang maglalakbay. Mabuti na lang yung 10. Kaya nga, ang masakit lang noon, imagine yung isang araw, ang kapalit niya nakatumbas sa parusa niya sa mga Hudyo. 1 taon na. Mga kapatid. At sa ating mga Hintil siguro, hindi natin, isipin natin, parang madali lang yan. Dahil madali, pero isipin mo kung ikaw ay patanda na at pinangakuan ka ng Diyos at madadamay ka doon sa mga taong nagduda. Kasi ang sabi ng Panginoon, lahat, ng 20 pataas, hindi napapasok sa lupaing pangako. Isipin nyo, maski si Moses, hindi naman siya nakapasok sa Promised Land. Mga kapatid, iba naman yung kay Moses, mga kapatid. Kaya din siya hindi nakapasok doon, dahil ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, ituro mo yung bato na lalabasan ng upang lumabas yung tubig. Ang ginawa niya sa galit niya, hindi niya tinuro Di ba? Hinampas niya. So lumabag din siya, mga kapatid, sa inutos ng Diyos. Dahil yung nagawa lang naman ni Moses, mga kapatid, dahil din sa galit niya na marahil sa mga Hudyo na kanyang masasabi nating pinangangunahan. Kaya nga, ito babalikan ko lang yung pinag-usapan natin dahil ang paglalakbay ng Kristyanismo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mostly dito sa atin sa end time, well, siguro marami sa atin hindi pa nakaka-encounter ng iba-ibang grupo ng end time, mga kapatid. Pero sa napapansin ko kasi, maski yung mga ibang nakikipag-fellowship dito sa atin, marami sa kanila hindi pa katulad talaga ng stand natin. Though, siyempre, panalangin natin na mabuksan sila, mga kapatid, lalong-lalo na po sa Godhead. Dahil tandaan natin, bagamat hindi ko sinasabing may impyerno yung mga hindi. Pero ang ng eternal life, ang sabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid, doon sa John 17, excuse me. Tingnan yung sabi ng Panginoon. John 17 verse 3.
ko, yung bakit pumasok ito, no? Sabi dito ng Panginoong Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo, hindi naman tinutukoy ng Panginoong Kristo na siya yun. Ano? Sinugo sa makatuwid. Ibig sabihin, kailangan makilala ng isang Kristiyano. Imagine, in-time believers ka, and then, ang sabi, followers ka, at up to this time, mga kapatid, and yet, yung Godhead mismo, nagiging hindi pa ganun ka-open. Kaya tayo po, napakapalad natin mga kapatid na tayo nabuksan na ng Panginoon sa mga ganyang bagay. We have the advantage. Yan yung masasabi ko, mga kapatid. Dahil sa totoo niyan, kahit ako, nung nasa ANC ako, yan talaga ang pinakapanapanalangin ko. Dahil hindi yan madaling buksan mga kapatid kung hindi mo talaga hingi ng talagang iiyak mo sa Panginoong Diyos. Ganun ang dapat ang desire ng isang mananampalataya. So let's continue mga kapatid. In Philippians chapter 1, verse 27, ito yung bilin ni Apostol Pablo. Philippians 1:27. Sabi niya dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nangagkakaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Ano yung sinasabi ni mga kapatid ni Apostol Pablo sa mga kaaway? Yung kanilang mga maling ginagawa. Ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay nagsusumigasig sa paglilingkod niya sa Panginoon, mga kapatid, that is one part of the fruit, mga kapatid, na kayo po'y mga anak ng Panginoong Diyos. Ngunit yung mga tao na sumisira sa Ebanghelyo ng Panginoon, katulad din ng sinasabi mga kapatid doon ni Jude sa kanyang ating basahin natin, yung sinabi niya dito kanina. Can we say praise the Lord? Kayo po ba'y inaantok na? Gusto ko lang kasi dahil tayo mga kapatid, no? Ako, actually, minsan nakikinig-kinig ako mga kapatid, at one time nakapakinig ako kasi alam niyo man sa FM ngayon, mga programa ng radyo, no? Akala ko na meron akong napakinggan, maganda na sana eh. Adventist, mga kapatid. Kaso, nung sharing niya ay patungkol sa pagdating ni Kristo, no? At ang kasabi-sabi niya, yung mga Kristiyano, yung 144,000, pupunta sa langit, matitira doon ng 1,000 taon. Naisip-isip ko, saan niya kaya kinuha yung verse niya na yun? Wala naman yun sa Bible eh. Di ba? Tapos tingnan niyo ito, no? Kung ang mga Kristiyano pupunta sa langit, doon titira ng 1,000 taon, sino ang pagharian ng mga Kristiyano? Sila mismo maghari. At pagharian nila yung mga anghel. Wala namang ganun. Wala namang mortals na makakapunta doon eh. Sabi ko, okay na sana yung sharing niya, kaya lang pumasok na yung... Minsan nakakaawa mga kapatid. Imagine, ganun sila kasikap magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Pero makikita mo, pag mapagbantay ka, yung mga mali ng sharing. At hindi naman yung nakakatawa actually, dahil nakaka-deceive yun mga kapatid. At kaya nga, sabi ko, salamat sa Panginoon na yung mga bagay na yan inilatag sa atin.
Balikan na natin yung aklat ng Jude, no? Sabi niya sa verse 19, "This be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost." Pag sinabing most holy faith, mga kapatid, ibig sabihin, malalim ang determinasyon ng isang mananampalataya. Amen. Kasi, to live a holy life, mga kapatid, pag sinabing most holy, meaning, ginagawa mo yung pinakaabot sa iyong makakaya, sinisikap mo, to live right, mga kapatid, para mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoong Diyos. And imagine, sabi niya pa dito, in verse 21, "Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life." So, dito makikita mga kapatid kung gaano niya ay masikap na ipinapaabot ito. Dahil imagine, mga kapatid, kung nakikita niya mismo sa kanilang panahon ito, at sa haba ng panahon ng paglalakbay ng Kristyanismo, mga kapatid, without the Spirit of the Lord, hindi natin ito mababantayan. Kung hindi ka isang Kristiyano, mga kapatid, na masikap na hinahanap ang kalooban ng Panginoon sa iyong panahon, paano na kaya? Pakatandaan natin, mga kapatid, na kung ang mga Kristiyano noon, ganun sila kadeterminadong maglingkod sa Diyos, na kahit kamatayan susuungin, tayo, mga kapatid, wala pa naman siguro sa atin pinapadaan ng Panginoon sa ganyan. Di ba? So, ipinapakita ng Diyos na we have all the liberty, mga kapatid, upang gawin yung mga bagay na makakatulong sa atin para tayo'y umusad sa ating pananampalataya sa Diyos. Para ikaw ay lumalim, tumatag, at Kristiyano na magiging masikap, at maging ang iyong pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, ay lalong lalalim din. Dahil ang panahon natin, mga kapatid, na kung saan palamig ng palamig yung spiritualidad ng tao, kapag hindi ka mapagmatsyag, ay nakakatakot yan, mga kapatid, actually. At ang bilin po ng mga alagad ng Panginoon, mga kapatid, no, maging si Apostol Pablo, ay ganun nating pakaingatan ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil dito, kung babasahin mo actually ito, mga kapatid, maraming sinabi dito si Jude, ano po, sa mga naunang verses. Katulad po, for example, binanggit niya po dito yung binanggit niya dyan, ang tawag dito, si Enoch, mga kapatid, ano? Maging yung mga tao na gumagawa ng katampalasanan sa lumang tipan. At doon sa verse 14, sinabi niya, ito, yung patungkol kay Enoch. Tingnan nyo, ha. "At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsasabi, narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal." Yan yung sinasabi diyan, no, mga kapatid. Ngayon, sa palagay nyo, saan yung fulfillment dyan, mga kapatid? Yung verse na yan. Isipin nyo, sa Genesis pa yung hula sa time ni Enoch, mga kapatid. Pero yung fulfillment niyan, saan? Kasi ang sabi dyan, no? "Behold, the Lord cometh with 10,000 of His saints." Hindi naman yan, mga kapatid, sa pagdagit ng Panginoon. Yung sinasabi nating rapture, hindi naman yan doon magaganap. Magaganap ho yan, mga kapatid, bago papasok yung millennium. Imagine, sa Genesis pa lang yan, hinula na. Ngayon, ang tanong dyan ito, bakit sinabi dyan na ang pag-illustrate dyan ay 10,000 of His saints? Kasi, ang kasama, pag bumaba ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, from the time of Adam, hanggang sa kahuli-hulihang banal na makakapasok, mga kapatid, at maliligtas,
masasabi natin na kung saan nakasama sa pagdagit ng Panginoon, ibig sabihin na rapture, sila yung kasamang bababa dyan, mga kapatid. Kaya nga, yung mga bagay na yan, no, imagine, sa Genesis pa lang nakahula, mga kapatid, and then yung fulfillment bago magpapasok yung millennium. Hindi naman yan mangyayari, mga kapatid, after millennium. Ngayon, sa panahon natin mga kapatid, no, ang lagi hong panawagan sa atin is, kahit hindi ka manggagawa, dapat pagsikapan mo mga kapatid na yung bawat isa sa atin na mayroong personal, ibig sabihin na pangangalagaan natin sa ating relasyon sa Panginoon. Dahil ang panahon natin mga kapatid, maging yung panghihina natin, individual din naman, di ba? Minsan, ang mahirap, kung mag-iisa ka na at nangihina ka, at nangangailangan ka ng pag-encourage, walang pinakamainam kundi lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Manalangin. Dahil hindi din naman maganda sa isang Kristiyano kung nag-edad ka na ng 20 years sa paglilingkod mo sa Diyos, kailangan ka palaging, Brad, kaya mo yan, sister. Pwede ba yung ganon? Bagamat masarap na minsan na may nag-i-encourage, pero kailangan ikaw bilang individual na mananampalataya, sabi nga lumago ka na. Tumanda ka na sa paglilingkod sa Panginoon, dapat makita na sa iyo yung realidad ng iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil iningatan tayo ng Panginoon, mga kapatid, dinala tayo sa isang pananampalataya na kung saan ganap na maghahanda sa atin at masasabing ang iyong kaluluwa ay secured sa harapan na ng Panginoon. But, bagamat nabasa natin kanina doon na sinabi ng Diyos doon sa, ang tawag dito, doon sa Numbers na yung bridge ng kanyang ng pangako niya, mga kapatid, yun po ay may rason ang Diyos kung bakit niya ginawa yun. At ang Diyos, kaya nga hindi naman siya nagkakamali, di ba? Sangayon kayo mga kapatid. Hindi nagkakamali ang Diyos. Ang tao madalas na nagkakamali. Lahat ng bagay nakikita na ng Panginoon na magaganap, kaya man niya ipinapakita sa tao na gano'n, katulad nung ipinapaabot niya sa mga Hudiyo, yun ay pagbaba ng Diyos ng kaisipan sa tao para maintindihan ng tao na gano'n siya nagagalit sa mga taong hindi ganap na magtitiwala sa Kanya. Mga kapatid. Ako lang, sa totoo, maski yung anak ko na kasama natin dito, kasi yung isa, patakas-takas naging katulad ngayon, minsan ako madalas ng pati sa bahay, para tayong patalastas ng TV, laging nagre-remind. Dahil mga kapatid, yun lang yung pinaka-importanting bagay na masasabi kong mapangahawakan nila dahil hindi naman habang panahon magkakasama tayo. Di ba? May pagkakataon na kailangan mong tumindig mag-isa sa paglilingkod mo sa Diyos. Paano kung dumating ka sa puntos na ikaw na lang mismo ang maninindigan? Pagsisikapan mo ba kaya o bahala na lang ang nasa isip natin? Kaya nga, kayong mga kabataan, ito sasabihin ko sa inyo, mapalad kayo kung kayo ay ipinanganak sa pamilyang naglilingkod sa Diyos. Hindi nyo lang maring basta nakikita dyan dahil parang ang mundo is napaka-enjoyable kung minsan yung ginagawa nila. Pero kaya ko sinasabing mapalad dahil kung kayo po ay namulat na, binuksan na ng Panginoon at the early age, mapalad kayo. Dahil marami sa kabataan ngayon, milyon-milyon ang nagliliwaliw sa mundo na walang kasiguraduhan yung kanilang buhay. Kaya nawa, habang kayo na nandito mga kapatid, sikapin ninyo na sa harapan ng Panginoon, maging kalugod-lugod kayo, mga kapatid, at pagsikapan ninyo na i-build ang inyong relasyon ng mabuti sa harapan ng Diyos. Dahil ang lahat ng bagay, tandaan natin na hindi natin hawak ang bukas. Subalit, kung kayo mang hawak sa Panginoong Diyos, mga kapatid, yan lang yung pinakatangi-tanging bagay na hindi mawawala sa buhay natin. Kaya ito po, munting paalala lang naman sa ating lahat, mga kapatid, dahil kahit
maraming daluhong sa buhay ng tao, ang pinakamasarap na bagay ay yung maglingkod tayo sa Diyos ng may katapatan, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin, dinadaanan ka ng kung ano-ano man yon sa buhay, hindi ka na makapagtapat ng paglilingkod sa Diyos. Minsan, it just only a test, mga kapatid, kung ikaw ba ay talagang magmamahal pa rin sa Panginoong Diyos. At nakikita po natin na yung mga Hudiyo, mga kapatid, yung mga Israelita, ay ginawa na ng Diyos ng halimbawa para wag nating tularan yung kanilang lakad, mga kapatid. So, yan lang po ay mga munting paalala at nawa po'y pinagpala kayo ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. God bless you all.